Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong Biyernes, 20 na sa buwan ng Marso 2026. Pasada Balita. Halaga ng piso tuluyan ang bumulusok sa 60 pesos kontra dolyar. Pasada Balita. Presyo ng bigas sa mga pamilihan tumaas pa ng 3 pesos. Pasada Balita. Pamahalaan magre-release na ng 21 billion pesos sa gitna ng nagbabadyang krisis sa ekonomiya. Pasada Balita. Kamara kumpiyansang abot kamay na ang boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, mga tinatawag na creative economy ng bansa lumago sa mahigit 2 trilyong piso noong 2025. Pasada Balita. Balita naman mula sa Bayang Dagat, isang major gas field sa Iran pinasabog ng Israel. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Pilipinas muling sisipa sa FIFA Women's World Cup 2027. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, hindi pagkurap, maaring humantong sa dystonia. Atin po yan mamayang alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Drew Nasino Versosa, pinasag na ang katahimikan matapos ang sinasabing hiwalayan nila ng kontrobersyal na aktres na si Rian Ramos. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. Ay, kapitbayan! Bakit? Ito na. Ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Lumagapak na sa 60 level ang halaga ng piso kontra dolyar sa kauna-unahang pagkakataon simula nang sumirit ang global price ng langis dahil pa rin sa kaguluhan sa Middle East. Nagsara ang palitan sa 60 pesos 4 centavos kada US dollar kahapon kumpara sa 59 pesos and 52 centavos noong Miyerkules. Ito na sa ngayon ang pinakamahinang performance ng piso laban sa dolyar. Magugunitang ibinabala noon pa ng mga ekonomista na magreresulta sa mas mataas na inflation at pagbagal ng paglago ng ekonomiya ang mas mataas na presyo ng krudo sa international market. Una na ring nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development na posibleng bumilis sa 7% ang inflation sakaling tumagal pa ang kaguluhan sa gitnang silangan. Pasada Balita. Posibleng humina pa ang halaga ng piso hanggang 61 pesos kada dolyar kung magtatagal ang digmaan sa Middle East, lalo na sa gitna na rin ng pagtaas ng presyo at pagkaantala ng supply ng langis. Ayon sa ekonomistang si Jonathan Ravelas, malaki ang panganib ng karagdagang paghina ng piso kung aabot ng 3 hanggang 9 na buwan. Huwag naman sana ang sigalot sa gitnang silangan. Critical anya na factor ang presyo ng langis sa galaw
ng palitan ng salapi. Nagbabala rin ng ekonomista na maaaring umabot sa 4% ang inflation sa bansa dahil sa mahinang halaga, mahinang performance ng piso at mataas na presyo ng krudo. Pasada Balita. Piso, senior citizen na. Ito naman ang sarkastikong naging pahayag ni Senator Amy Marcos matapos sumadsa sa 60 pesos at 4 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa presidential sister, wala pa rin konkretong solusyon ng pamahalaan sa mataas sa presyo ng langis na isa sa pangunahing factor sa paghina ng piso at iba pang epekto sa ekonomiya. Nigyang diin ng super ate na kailangan ng mabilisang aksyon upang mapanatili ang halaga ng piso at maprotektahan ang ekonomiya ng bansa. Inungkahi rin ni Senator Marcos ang pagpapalawak ng pinagkukunan ng langis bilang ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang tulad ng China, India, Russia at mga karatig bansa sa ASEAN tulad ng Indonesia at Brunei. Pasada Balita. Don't panic! Don't panic! Who said that? Yan po ang panawagan ni dating congressman at ekonomistang si Joey Salceda sa gitna na nga rin po ng pagbulusok ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon kay Salceda, walang dahilan para magpanik ang publiko, lalo yung mga negosyante sa pagbulusok ng piso sa 60 pesos kada dolyar. Bagkus, dapat pagandaan at gawing oportunidad para sa ekonomiya ito ng bansa. Ipinunto ng dating mambabatas na nakikinabang, siyempre, ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya dahil mas mataas sa katumbas na piso sa kanilang remittance. Pagkakataon din anya ito upang palakasin ang turismo ng bansa, lalo na mula sa South Korea, Japan, Taiwan at Europa dahil nagiging mas mura ang Pilipinas para sa mga dayuhang turista. Binigyang diin ni Salceda na maaaring umabot pa sa 62 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar bago maging matatag ang piso. Kaya mahalaga ang hakbang na gagawin ng pamahalaan upang hindi gaanong maramdaman ng mga Pilipino ang paghina ng piso. Pasada Balita. Ito pa, kaya pa ba natin? Don't panic don't panic Inggan nyo, tumaas pa ang presyo ng bigas sa merkado, bunsod ng nagpapatuloy na mega oil price hike, dulot pa rin na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na hanggang 3 piso ang dagdag sa kada kilo ng lokal na bigas at 5 piso naman ang itinaas sa kada kilo ng imported rice. Sa monitoring ng DA, tumaas sa 45 hanggang 49 pesos ang imported world o well-milled rice mula 43 hanggang 49 pesos. Teka muna, saan po kayo nagmo-monitor? Wala nang ganitong presyo. Saan yan? Ba? Nang makabili. Mula 45 to 49 hanggang 43 to 49 pesos imported well-milled rice. 60. Wala na sa merkado po nito. 60 na yung amin eh. Saan po kayo nagmamonitor? Agriculture Department. Eto pa ha. Paket naman sa 40 hanggang 54 pesos ang local well-milled rice mula sa 40 hanggang 54 pesos. Ano po? Kailan po kayo nagmonitor? Mapuntahan at makabili ng isang truck. Ito katindi, kababa ang mura. Lalo nga ganito eh. Diba? Pakatotoo naman tayo. Kasi parang, ewan ko ha. 58 na yung amin. Ang tanong ko lang ha, saang lugar po ninyo minonitor ito at na-monitor itong ganitong halaga? At nang mapuntahan ng ating mga kababayan. Kasi kung meron ka man pong makikitang ganitong halaga, tignan naman natin yung kalidad ng bigas. Si Aling Beth, for example, mula 56, 60 na. Oh, 60 na Valenzuela binibili. lang yan. Ah. Kamanava area lang yan. Sa amin din, oh. Yung Kamanaba suki kami. ko, sa Mega Q-Mart, magkano Magkano? pinakamura niya? Magkano? 50. 50 na. Oh, may 44 siya pero hindi mo kikilalanin. Hindi mo tatangkilikin. Di ba? Pag yun ang dinala mo sa alaga, ganito. Iba yung ganon. tunog ng ano. Di ba? Maangin. Magpakatotoo po tayo ha. Ito pa ha. Inirekomenda naman Agriculture Department ang 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice upang maprotektahan ang presyo ng palay. Ang ayon sa DA, ang tamang presyo nito nasa 45 hanggang 50 pesos lamang. At ang mas mataas pa nito,
maaaring indikasyon na ng profiteering. Ang linaw nung sinabi niya, profiteering? Binabanggit nila na presyo? Pang ano ba yan? Yung pang Ito ba yung galing pa sa retail? supplier? Sa supplier ba? O yung sa merkado? Kasi nakalagay dito, Kasi monitoring eh. Mm. O saan to? Baka naman wholesale yun na monitor. Diba? Saan ho ito? Agriculture Department. Hindi po kami ng ano Kasi may patong na yan sa ano. Oo. May patong na. Magpakatotoo lang po tayo. Kasi nung huling bumili ako ng 56 pesos kada kilo ng bigas, tinanong ko kaagad, magtatagal ba tong presyo na to? Hindi sir, baka bukas magbago yan. Hindi pa tumataas ang ano nun, ang presyo ng 3 piso. So ngayon, ang tanong ko, Department of Agriculture, mawalang galang na po. Saan niyo po kinuha tong monitoring na to? Sang At area, kailan? Sang area at kailan? Be specific po, kagalang-galang na DA. Para malaman natin at matulungan natin yung mga kababayan natin na madayo itong lugar na to. Ba, malaking halaga yung ano ha? Oo naman, malaking bagay yung 4 na piso ha? katipiran yan. Di ba? Malaking bagay yon. Kasi kung talaga ipagpipilitan yung ganito po ang presyo pero hindi naman nakikita sa merkado, sino po niloloko nyo? Paniniwala pa ba kayo ng taong bayan pagka ganyan? Hindi po ako galit ha. Nagtatanong lang ako kasi apektado ako. Lahat naman tayo makakain tayo ng kanin. Di ba? Oo. Ako nga kung tutuusin, sabi ko nga yung 46 pesos na halaga para sa alaga. Di ba? Wala bang ibang pwedeng gawin? Eh kaso syempre, nag-alaga ka eh. Kasama na sakripisyo mo yan. Naman. Di lalo na kung tao, Kaya Diba? one rice a day lang muna. kaya ba? One rice. One rice pero ganyang kalaki yung ano mo. Di ba? Tabo o yung laki ng cup mo. Hindi, ito seryoso ko. Nakakapikon to eh. Oo. Sorry ah. Pang ilang item pa lang to? Pang 5 pa lang to, nakakapikon na. Di ba? On a Friday morning ha, alas 6:13 Holiday pa lang. man din. Holiday pa man din. Ang daming nakikinig sa atin. Bilyon-bilyon. Ha? Di ba? Ang sa akin lang, pinagagaan ko lang pero sir naman, mga sir, DA, please lang, pakiayos Sino naman ba yung ano. nagmo-monitor? May monitoring sila dyan. Wala namang problema, kuyang. Kung mag-monitor talaga sila, okay tayo dyan. Kaya lang yung sinasabi niya, ito pa yung pangdulo eh. Dito ka talaga mapipikon eh. Pag lumagpas ang 45 hanggang 50 pesos, Tsaka lang. profiteering? Profiteering na yon. Eh di hulihin nyo lahat yung mga nasa palengke. Siyempre kailangan Diba? kailangan din naman nilang kumita. O kaya nga, kaya pakilinaw to ha, pakilinaw. Kung may pagkakataon tayo, kaya lang, Friday na ngayon eh. Holiday pa. Oh, holiday pa. Anyway, ganda ng timing. Ay nako, nagutom naman tuloy ako. Ay, Ako nainis. nainis sa gutom. Sa oras po na 14 at sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning, don't panic. Ulit-ulitin po natin. Na naman? Don't panic! Ang sabi po ng Department of Agriculture. Yes, dahil tiniyak po ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na mananatiling matatag ang presyo ng mga bilihin sa bansa sa ngayon sa kabila nga ng tensyon sa Middle East dahil sapat ang supply ng mga agri-products hanggang Hunyo o Hulyo. Ayon kay Secretary Laurel, walang inaasang kakulangan sa halos lahat ng produkto sa mga susunod na buwan. Pero, yun na nga, may posibleng kaunting pagtaas. Kaunting pagtaas 3 piso ng ngayong presyo araw. na umaabot sa halos 2 piso kada kilo dahil nga po sa pagmahal ng freight at transport cost. Sinabi rin ng kalihim na may sapat na stocks ng bigas, karne ng baboy, mais, pati asukal at nakatutulong din ang kasalukuyang panahon. Actually, anihan na ito sa pagpapanatili ng supply. Una nang tiniyak ng Department of Trade and Industry na pananatilihin ang kasalukuyang presyo ng mga bilihin upang maibsan ang epekto ng paggalaw ng presyo ng langis dahil sa sitwasyon nga sa Middle East. Pasada Balita. On a positive note naman, mga kabalitan, kabalitaktakan, ang isipin na lang natin, magpasalamat tayo dahil hindi tayo nagegera. Yun na lang. Mas maswerte pa tayo dahil malayo tayo sa gera. Oo. Kaya lang, syempre, on the other hand, dapat kumilos ng mabilis ang pamahalaan. Di ba? Bagaman tayo'y hindi apektado Oo. ng digmaan, Pero maladigmaan din yung epekto Maladigmaan ng din yung epekto presyo ng eh. presyo. Di ba? oh, Ang sa akin lang, hindi po sapat sa taong bayan yung don't panic eh. Dapat may mabilis na aksyon ng pamahalaan. Hindi mo naman makakain yung salitang don't panic eh. Di ba? Lalo na kung lalabas ka ng tahanan mo, kada hakbang mo, may makikita kang pagbabago sa presyo. Hindi naman pwedeng maglakad mula bahay hanggang opisina pabalik. halos Diba? lahat. Halos lahat. Ito lang ang negatibong may positibo.
Oo naman. Kasi ito yung talagang panahon ng pagmamahalan. Pagmamahalang masakap. Masakit. Diba? Ito yung pagmamahalang mas gugustuhin mong magkaroon ng breakup eh. Diba? Pagmamahalan ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin nito. Eh. Diba? Ay, nako. Ito pa. Panindigan si NFA Administrator Larry Lacson sa panawagang pagkalooban sila ng emergency powers upang makapagbenta ng bigas ng direkta sa merkado at mapabilis ang pamamahagi nito sa bansa. Sa gitna na rin to ng kinakarap na logistical challenges ng NFA, dulot pa rin ang pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay Administrator Lacson, ipinauubaya na niya sa desisyon ng Pangulo at Kongreso ang kanilang hiling. Well, ang hingi po natin ay habang may krisis katulad po nito, doon lamang po, no? Kung pagkatapos ng krisis na ito sa Middle East, pwede na pong bawiin, no? Ito naman ay kailangan ibigay sa atin ng Pangulo na ang power naman ng Pangulo para medyo baguhin yung batas ngayon, manggagaling din po sa Kongreso. So, through the Congress, bibigyan ng power si Presidente, ang Presidente naman po ay aatasan tayo. Well, ang hingi po natin ay habang may krisis katulad po nito, doon lamang po, no? Kung pagkatapos ng krisis na ito sa Middle East, pwede na pong bawiin, no? Ito naman ay ang hingi natin ay po na may habang Bagamat tiniyak ng NFA Administrator na nananatiling sapat ang supply ng bigas, lalo't mayroong 8 milyong sako silang stock na maaaring ipambenta sa pamilihan, hindi naman mapipigilan ang pagtaas ng presyo nito dahil sa oil price hike. Naku, wala po tayong dapat pangambahan kasi ang ating supply ay sapat, normal level, at maraming sources. Even yung sa private sector, nakakapag-import po sila. So lahat mo ng datos, tinignan natin. Nasa 61 days ang buffer stock ng buong Pilipinas at mag-aani pa po tayo. So talagang wala pong dapat pangambahan. Pero reality is, alam naman natin yan, maraming sapat man ng bigas, medyo tumataas ang presyo dahil nga sa taas ng crudo ngayon. Presyo lang talaga ang babantayan. Pero kung ang supply, sapat po kitang-kita naman po natin. Yan naman po ang kumpiyansang tinig ni NFA Administrator Larry Lacson sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Pabot na sa 41% ang mga Pilipino ang nagsabing dapat unahin ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng pagkain sa gitna nga ng pagtaas ng presyo ng krudo. Batay sa survey ng Pulse Asia, mas mataas ito ng 3% kumpara sa resulta noong Disyembre na nakaraang taon. Nais naman ng 26% ng mga Pilipino na tugunan ng pamahalaan ng korupsyon at 24% ang nagsabing dapat palakasin ang paglikha ng trabaho at kabuhayan upang suportahan ang kita ng mga pamilya. Samantala, pinakamababa naman sa prioridad ang pagpapalawak ng access sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan na 10% na nagpapakita na mas agarang alalahanin ng publiko ang usapang pangabuhayan at presyo ng mga pangunahing bilihin. Isinagawa ang survey nitong Pebrero 27 hanggang Marso 2 sa 1,200 respondents na hindi po kami kasama. Pasada Balita. Samantala, pagpapalabas ng 21 billion pesos na pondo upang maprotektahan ang mga Pilipino sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, iniutos na ni Pangulong Marcos. Talyo mula kay Patrol 13. Gilbert Perdes. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng higit 21 billion pesos na pondo upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at masiguro ang tuloy-tuloy na mga proyektong pang-infrastruktura. Ayon kay DBM Secretary Rolando Toledo ay pinabilis ng DBM ang paglalabas ng pondo upang masuportahan ang kabuhayan, transportasyon at mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Sa kabuang pondo, higit 2 bilyon ang inilaan para sa fuel subsidy program ng mga driver at operator, habang higit 18 bilyon naman ang napunta sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kinumpirma naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang paghahanap ng bansa ng alternatibong mapagkukunan ng langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, bagaman pabago-bago ang presyo ng krudo, sinisiguro ng pamahalaan na sapat ang supply nito sa bansa. Ipinaliwanag din ng punong ehekutibo na umaasa ang Pilipinas sa imported na langis kahit mahalaga makahanap ng iba pang supplier upang maiwasan ang shortage. Sabay nito, tiniyak din ng Pangulo na patuloy na babantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin upang maprotektahan tayong mga mamamayan. Pasada Balita. Inaprobahan ng Senado ang Senate Resolution 350 na naglalayong bumuo ng isang ad hoc committee para tugunan ang mga hamon na dulot ng umiigting na tensyon sa Middle East. Pamumunuan ng Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian ang bubuing ad hoc committee. Sa ilalim ng resolusyon, inaatasan ang komite na magsagawa ng mga pagdinig para agarang matugunan ang epekto ng gulo sa gitnang silangan, lalo na sa sektor o industriya ng langis. Inaasahan ding bubuo ang ad hoc committee ng isang malinaw at komprehensibong contingency plan para maiwasan ang posibleng socio-economic crisis at stagflation o ang sabay na pagbagal ng ekonomiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pinagsusumite ang komite ng ulat sa Senado na maglalaman ng kanilang mga obserbasyon at rekomendasyon. Isusunumite naman ang naturang ulat mismong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kaukulang hakbang. Pasada Balita. Tutol naman ang Philippine Coconut Authority sa panukalang suspensyon ng mandatory biodiesel blending sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ayon sa PCA, bahagi ng domestic supply chain ang biodiesel blending na sumusuporta sa industriya ng niyog mula sa kopra hanggang sa produksyon ng coconut methyl ester. Nagbabala ang ahensya ng suspensyon o pagpapalit ng CME sa imported palm methyl ester ay maaaring magpababa ng presyo ng kopra at coconut oil sa lokal na merkado na makaapekto sa kabuhayan ng mga magnyunyog. Sa halip, inirekomenda ng PCA na panatilihin ang 3% biodiesel blend o ibalik sa 2% bilang mas maingat na hakbang. Agugunit ang pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang amyendahan ng Biofuels Act of 2006 ang magpapaintulot sa pansamantalang suspensyon ng blending kung mas mataas ng 5% ang presyo ng halo kumpara sa purong fuel. Pasada Balita. Sa detalye na iba pang headlines, kumpiyansa ang Kamara na makakukuha ng malaking numero o sapat na boto ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag mismo ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at Manila 3rd District Representative Joel Chua, kasabay ng pahayag na abot kamay na ang 1/3 of votes sa mga mababatas para ma-impeach si VP Sara. Ayon kay Congressman Chua, malinaw ang naging resulta sa nakaraang botohan ng House Committee on Justice sa pagtukoy ng sufficiency in substance kung saan 54 na mambabatas ang pumabor na indikasyon na kakayaning maabot ang dapat na boto para maitransmit na sa Senado. Yang diin ng kongresista na hindi politika ang nagtutulak sa Kamara kundi ang pagtupad sa tungkulin alinsunod na rin sa konstitusyon. Itpa ni Congressman Chua na hindi minamadali ang impeachment dahil dumadaan naman ito sa tamang proseso. Ipinunto pa ng kongresista na hindi nila maaaring iisantabi ang responsibilidad anuman ang ginagawang panggigipit sa politika o debate sa publiko. Pasada Balita. Engineer Werner Contihino, kaya pa ba? Oras muna sa udyat! 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Pasada PCSO naghatid ng tulong sa indigenous community ng Tivoli sa South Cotabato. Narito po ang special report ihahatid ni Angelo Baino.
Nagbigay ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng tulong sa pamayanang katutubo ng Tibuli sa South Cotabato bilang bahagi ng kanilang programang CSR o Corporate Social Responsibility. Pinangunahan ni Chairperson Felix Reyes ang pamamahagi ng 2,000 food packs at mga pangunahing gamot sa mga residente. Nakaramihan ay naglakbay ng ilang oras mula sa liblib at mataas na lugar. Nagkaroon din ng telemedicine services sa pakikipagtulungan ng MWell ng Metro Pacific upang mas mapadali ang access sa serbisyong pangkalusugan. Kasama rin ng mga opisyal ng PCSO ang selebrasyon ng Seslong Festival ng Bayan bilang suporta sa kultura at tradisyon ng Tibuli. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga lokal na pinuno kabilang si Mayor Keo Dailituan sa programa Tulong sa mga komunidad na matagal nang naghihintay ng suporta mula sa gobyerno. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo sigurado may matutulungan at natutulungan po tayo mga kapwa po nating Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap upang hingan ng mas malinaw na ikangay sagot. Ang maraming nagsasabing kontrobersyal na naging desisyon ng Commission on Elections. Marami po ang nagtataka, nagtatanong, anong nangyari? Correct. Nangyari. So alamin natin mula sa mismong chairman ng COMELEC, si Chairman George Garcia. Chairman Garcia, good morning po. John Ibanez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Chairman. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir John, Sir Drew. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Alright. Chairman, with your indulgence, maraming nagsasabi, including hindi lang mga ordinaryong mamamayan, kami kasama ni Kuyang Drew, at maging may makaalam sa batas na tila baga mas maraming naging question kesa sa sagot dito sa naging desisyon ng ANBAN kaugnay sa kaso ni Senator Marcoleta. Ano pong ikangay mas maliwanag pang paliwanag tungkol dito, Chairman? Sir John, Sir Drew, isa munang paglilinaw. Ang inyong lingkod po kasi ay hindi nag-participate doon. Nag-inhibit tayo dahil nga sa mga pangyayaring nangyari ng mga nakakaraan sa pagitan ko at saka si Senator Marcoleta. Kung natatandaan niyo po yung mga dati. So, minarapat ko pong hindi mag-participate doon. Nag-inhibit ako. Subalit nandun po ako nung sila yung aking mga kasamahan ay masidhing nagdidebate, nagbabalitaktakan ng mainitan nung dinidiscuss nila yung kaso na iyan. Okay, ano po ba ang nangyari? Ano ang kadahilanan? Ito po yon. Si Senator Marcoleta po ay inimbestigahan ng aming Political, Finance, and Affairs Department sapagkat may naging issue dati na mukhang hindi tumutugma ang kanyang SALN at ang kanyang SOSE, yung Statement of Contribution and Expenditure, dahil lumalabas, may ginastos siya pero hindi nakareflect doon sa kanyang SOSE yung mismong may nagbigay ba sa kanya, dahil kung siya mismo ang gumastos, parang hindi ma-justify yung paggastos na yon base sa kanyang na-report na SOSE nung taon na iyon. So yan po inimbestigahan ng aming opisina na yon, inalam, kasi ang unang katanungan dyan, paano kung yung isang kandidato ay hindi nag-report nung mismo nag-contribute o nag-donate sa kanya sa kampanyahan. So yun po yung muna yung kaunahang katanungan. At ang naging depensa po niya, syempre isa sa mga naging depensa niya ay hindi pa siya kandidato at the time na binigay ang donasyon, sapagkat ito'y naibigay makatapos siya mag-file down ng kanyang kandidatura, pero hindi pa siya kandidato dahil mag-i-start pa lang siyang kandidato sa unang araw ng kampanyahan na nakalagay po sa kaso ng Piñera versus Comelec, at yan din po ang nakalagay sa batas na Republic Act 9369, yung Automated Election Law, na nagiging kandidato lang daw ang isang nag-file ng candidacy sa unang araw ng kampanyahan, 90 days sa national position,
at 45 days sa local na posisyon. Okay. Ang hindi po pagdideklara ng contributors o yung mga nagbigay sa iyo ay nakalagay po dapat yan sa Section 109 ng Omnibus Election Code. Yan po ay piniprescribe talaga, dapat ilagay yan. Siyempre, issue yan ng accountability at saka transparency. Ang sunod na katanungan kung hindi ka sumunod sa probisyon ng Section 109 ng Omnibus Election Code, 1985 po ang Omnibus Election Code, kung hindi ka sumunod dito, may parusa ba at yan ba ay may karampatang kaso? Ang sagot ay oo, sapagkat sa Section 262 ng Omnibus Election Code, ang sinasabi, pag hindi ka tumalima sa nakalagay sa Section 109, yan ay isang kasong kriminal. Yan ay may parusa na 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. So maliwanag po tayo hanggang doon sa punto na yon. Section 109 at Section 262 ng Omnibus Election Code, yan ay isang election offense na may kulong at parusa po yan. Kung kaya nga lamang po, ay noong 2001, meron pong naipasa ang Kongreso, naging batas po ito, na tinatawag na Republic Act 7166. Ano po yung Republic Act 7166? Na piniprescribe, sinasabi ng batas na yan, na mula noong panahong yon, onwards, lahat ng eleksyon sa Pilipinas dapat ay synchronized. Kaya ang title niya, Synchronization of National and Local Election. At, okay, ngayon po, yung batas na yan, meron po siyang Section 39. At ang Section 39 ng batas na yan nagsasabi na yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code ay repealed ng batas na ito. Ano ibig sabihin? Ito daw po ay binabaliwala na ng Republic Act 7166. Ano pong implikasyon nito? Ang implikasyon nito, dahil repeal po, yan po ang ating pagkasabatas kapag po ni-repeal, yan po ang implikasyon niyan, ay yung mismong 109 na yan ay baliwala na. Hindi na siya ay na-decriminalize nung mismong repeal na yan ng 7166. Alright. So kung hindi ka pala nag-declare, ay wala kang kulong. Wala na pong kulong siya ngayon, pero pwede siyang magkaroon pa rin ng administrative fine. So yun po yung naging dahilan dyan. Ano po yung administrative na yun? Ang administrative fine, parang technically tantamount yun sa non-filing ng SOSE. At ang ating po laging kasanayan, pagka non-filing ng SOSE, at isang beses pa lang na hindi nakapag-file, ay pwede pagbultahin ng 5,000 hanggang 20,000 piso na depende sa posisyon na involved. Doon po sa naging desisyon ng aking mga kasamahan, hindi pa po muna nila pinunto yung administrative fine. Bakit? Kasi po yung desisyon ay nirefer pa sa Law Department. Kumbaga sa ating pong ordinaryong karanasan, parang ang aming opisinang yon, yung Political Finance and Affairs Department, ay parang police na inalam kung dapat ba talagang kasuhan o hindi. At sinabi, sige, pino-forward ko na itong complaint na ito sa aming pong law department namin. Para yung law department ang magsisilbing piskalya o prosecutor. So yun po yung inaprubahan ng ating pong Commission and Bank. Right. Chairman Garcia, ang tanong, lusot na po ba si Senator Marcoleta sa anumang klaso, pananagutan? Maaari pong sa criminal na election offense lang kasi yun lang naman po ang jurisdiction ni COMELEC, hindi naman po disqualification o ano pa man. Sa election offense na tinatawag, sa paglabag sa batas ng halalan na criminal, maaaring sabihin na natin na wala. Pero yung other liability or obligation ay ibang usapan po yon, sapagkat halimbawa, yung tungkol daw po sa issue ng SALN, hindi po sa amin yun, sa Office of the Ombudsman. Sinasabi nila meron daw pong pagsisinungaling, perjury, hindi rin po sa amin yon, sa ordinaryong piskalya po yun. Yun po yung sinasabi natin. May mga sinete lang po kaming mga bagay o facts na importante. Ngayon po, may pangalawang disposition po yan, Sir John, Sir Drew. Yung pangalawa naman pong disposisyon noong naging desisyon ng mga kasamahan ko sa komisyon ay yung pong 3 contributors niya ay pinapafailan nila ng kaso ng ating Political Finance and Affairs Department sa Law Department namin ng kasong kriminal. Yung 3. Bakit naman? Bakit kakasuhan ng kriminal? Sapagkat yung Section 99 naman ng Omnibus Election Code nagsasabi, ang title doon, Report of Contributions. Lahat daw po ng mga nag-donate, contribute sa isang kampanyahan, ay dapat mag-submit kay COMELEC ng report na siya ay nag-contribute.
Within ilang Within days? 30 days. 30 Within 30 days Mhm. from the election. Opo. Ngayon po, lumalabas, base po sa pag-iimbestiga ng opisina namin yon, ay wala pong nakafile, wala pong sinubmit na report of contribution. Opo. Ngayon po, baka naman, teka muna, anong punishment kapag hindi nag-report? Sabi po ng Section 262 na binanggit ko sa inyo kanina, ay yan po'y kasong kriminal kapag pala hindi nag-report ang isang contributor. Teka muna, baka naman siya ay inirepeal din noong Section 39 naman din ng Republic Act 7166. Ay wala po, hindi po siya ni-repeal. Hindi po siya binago ng mga mambabatas natin. Kasong kriminal pa rin po. So, Kaya nga, opo, opo. hindi siya Kaya nga cargo, hindi siya cargo hindi- nung Opo, kandidato. criminal pa rin siya. Criminal case pa rin siya. Kumbaga, kaya nga po parang ang sasabihin ng iba, napaka-unfair naman. Yan rin Bakit po, ang nasa isip politik- namin. Opo, parang unfair naman. Ang politiko ay ligtas. Absuelto Tapos ang yung nagbigay sa kanya, contributor, nagbigay, oo. opo, nagbigay ka na nga tapos ikaw ay Ikaw pa habulin. absuelto. Opo. Opo. Pero siyempre po si Comelec, wala naman po kami magawa doon dahil hindi naman po namin diskresyon Opo. kung ano yung nakalagay sa batas. Na kami tagapagpatupad lang ng batas. Talagang yan po ay dapat sa ating Kongreso. Opo. Yung po ang kadahilanan kung bakit sa ating pagkakaalam may isang kongresista sa kasalukuyan ang nag-file, kung hindi tayo kakamali, si Congressman Llamanzares, Paul Llamanzares, si Congressman FPJ party list, FPJ FPJ Bayanihan. party list ay nag-file ng isang panukalang batas ngayon na ibabalik yung dating sitwasyon at kondisyon Right. noong bago-baguhin at i-repeal yung Aha. batas na yan. Opo. Chairman Garcia, with your indulgence, hindi po ba kasama dapat sa SOSE yung At the first place, di yung ba mga donor? dapat ganun yun, Chairman? Kung tutuusin kung ako po yung donor o contributor, dapat po ay sinigurado ko, sisiguraduhin ko Diba? sa binigyan Opo. ko na dapat ay kasama. Talaga po usually ina-attach yun. Ba, ganun po yun? dinidikit Yes, oo. Opo, sinasama po. So dapat dapat sana na-insist ng mismong donors o contributors. Kaya nga po ito learning lesson din sa mga, kung hindi pang babago ang batas, sa mga magbibigay ng donasyon o contributor na masigurado na yung mismong contribution mo ay naka-report, naka-attach, kahit hindi ka separate na mag-file doon sa mismong SOSE ng kandidato. Chairman, ano ho ang posible pong kaharapin na parusa nitong tatlo na ito? Kulong ano ba yan? Oh, criminal. Aresto mayor ba yan? Aresto minor ba yan? 1 to 6 years imprisonment po yan, Sir Drew. 1 to 6 years 1 to 6 imprisonment. years. At doon naman po sa hindi pagkaka-file ng SOSE, halimbawa, hindi ka nag-report, yun ay kinukonsider natin yung non-filing. Pag sa pangalawang pagkakataon naman, hindi ka muli nag-file o may mali na naman sa FINELMA, may kulang, non-filing na naman yon. Sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Joel Maturan versus Comelec, yan naman po ay perpetual disqualification to hold public office. Kung yan ay may pangalawa na hindi, maaaring yung una, pinagbayad ka ng fine, pangalawa, pagbabayarin ka rin naman ng fine, pero Sinigundaan mo pa. opo, hindi ka na makakatakbo o ma-appoint sa public Right. office perpetually. Right. Chairman Garcia, malinaw po ba sa lahat itong mga pinag-usapan natin? Kasi ang banggit ng iba, magiging bad president yan sa susunod na election, lalo 2028. Mukhang magpepiesta ang mga kandidato sa pagtanggap ng donor kasi kita nila, kaya na nilang paikutan yung batas eh. Sinususugan ko po yung ganyang klaseng argumento, Sir John. Alam nyo, diba po nung tayo yung mga nag-uusap napakadaming beses nung mga nakakaraan. Ang unang sinasabi ko, may problema kami, nagiging inutil kami dahil do sa kaso ng Peñera versus Comelec at dahil sa probisyon ng Republic Act 9369 na mismong Korte Suprema nagpunto, wala rin naman sila magawa sapagkat yan po ang batas natin na nagiging kandidato lang ang kandidato sa unang araw ng campaign period. Saan ka nakakita nag-file ka ng candidacy? October, halimbawa, ng 2027, kandidato ka pa lamang sa February ng 2028. Ibig sabihin, pwede kang lumabag sa kahit anong election law na nagpe-prescribe sa pagkakampanya, sa mismong pag-ikot, sa pamimigay, sa paggastos, pero hindi ka pa lumalabag technically dahil hindi ka pa kandidato. Yan po yan ang una. Number 2, yan nga po, yung sinasabi natin na nangyaring ganyan. Talaga po si Comelec, wala po kaming, yun po ang sana maintindihan ng mga kababayan natin, na yung pong kung ano yung nakalagay sa batas, hindi po kami pwedeng mag-depart o lumayo o magbago sapagkat wala po kaming kapangyarihan baguhin ang ating batas. Kung hindi, gamitin lang kung ano yung nakaprescribe na batas. Hindi nyo po napansin. Kita nyo po, Sir John, Sir Drew,
Ang tinanggal na parusa at paparusahan yung mismong kandidato. Kandidato. Pero hindi tinanggal na paparusahan yung mismong donor or contributor. Doon pa lang po makikita na natin, sasabihin po natin sa isang punto, unfair. Pero siyempre po si Comelec, kahit po maaari yun ang aming nararamdaman, kaya lang po, you have to implement the law. Regardless of your belief, that is still Opo. the law. That is the rule of law. Sa Congress talaga dapat sisi. ang unang oo, di ba? Sila na rin ang gagawa ng solusyon para mabago yan. Alright. So, Chairman Garcia, is it fair na sabihin na, kagaya na binabanggit mo at paliwanag mo, hindi kayo dapat ang sisihin dyan sa nangyaring kaso na yan? Ayoko naman pong baka sabihin naghuhugas kami ng kamay. Siyempre kami ang nagdesisyon. Pero siyempre po sa bandang huli, kita niyo po ang ginamit na batas ay 1985 election law. Wow. Election code. 1985. Anong Sir petsa John, na? Sir Drew. Noon pa po natin sinasabi, yan po yung mga diferensya. Talaga pong paulit-ulit. At ako po naman ay on record. Ito po yung mga problema, ito po yung mga diferensya. Nakiusap po tayo sa Kongreso din na baka pwedeng baguhin na yung ating mga batas at i-revise ang Omnibus Election Code. Nag-draft pa nga po kami ng almost 600 pages na draft Omnibus Election Code. Pero unfortunately, siguro sa sobrang dami nga po niyan, hindi po nababago. So, maaaring equally, pwede rin kaming ma-blame kung yun po naman ang pinupunto ng iba. Kaya lang po, sana maunawaan kung kayo man po ang nasa radyo at yan ang balita, paano mo ibabaguhin ng balita kung yun ang totoo na nireport sa iyo? Hindi mo pwedeng baguhin ng balita. Ganon din po si Comelec, hindi namin pwedeng baguhin ng batas hanggat hindi ang Kongreso ang nagbabago nito. Abot pa kaya hanggang 2028? Yung klase na yan? Yung Batas na yan? Alam niyo po, ang maganda rin, Sir John, Sir Drew, kaya po yan ay nilabas ng commission. Pwede naman po namin patagalin yung kaso kung tutuusin, lalo pat vague at ganyan para hindi maging president. Pero nilabas po namin ang desisyon sapagkat para kung sino man ang gustong mag-question sa Korte Suprema halimbawa, nung aming naging disposisyon, open at free po na yan ay dalhin sa Korte Suprema upang masubukat matingnan natin ano po ba ang interpretasyon talaga ng Korte Suprema. Baka naman mali ang interpretasyon ng mga kasamahan ko sa komisyon. Baka naman talagang pwede naman palang may flexibility si Comelec o baka naman talagang merong mali kami sa interpretasyon. Yun po yung kagandahan ng isang proseso na ganito na ang desisyon ni Comelec ay hindi pinal hanggat hindi nagsasalita ang kataas-taasang hukuman ng ating bansa. Right. Chairman, last on my part, dahil sa nangyaring yan, may nagsisigawan na impeach Chairman Garcia. Ano reaction mo dito? Ay, tayo naman po, Sir John, Sir Drew, noon pa sinasabi natin ang impeachment ay isang proseso upang panagutin ang isang accountable officer. At yan po ay handa tayo, wala tayong problema. Pero remember po, ako no part, inhibit po ako doon sa case na so hindi po ako nag-participate sa botohan na yan. Kaya lang, still, the buck will have to stop sa akin at sa mga kasamahan ko kasi kami po ang namumuno sa commission. Kung sa palagay po nila ay justified, yan po haharapin namin. Pero siyempre, hanggang sa puntong ito, kung ano yung batas, yan lang po ang aming ipapatupad. Last na lang din on my part, Chairman, kamusta po ang BARM elections, ang inyo pong preparations? Hanggang ngayon po hinihintay pa rin natin na ipasa na po noong bago po nag-adjourn ang ating Senado at Kongreso nung nakaraang araw, yung pagiging batas po nito. Hanggang ngayon po ito hindi pa nagiging batas, yung pagpifix ng date na dapat po ay September 14. Ayan po hinihintay natin, bagamat naghahanda na po kami sa ibang mga bagay na hindi naman apektado nung date kung kailan mangyayari ang halalan. Technically po, hanggat walang date ng eleksyon, hindi ka dapat naghahanda. Kaya lang po, natitirang buwan na lang po namin, halos 5 buwan, kulang-kulang. Kung September 14 ang pagbabasihan, baka po kasi kapusin kami sa panahon. Sana nga po maipasa na kaagad dyan hanggang sa mga susunod na araw. Right. Don't worry, Chairman Garcia, dahil sasaluhin ka naman ng Tambucho Party List kung ano't ano man ang mangyari. alam ko po yun, kaya malakas ang aking kalooban dahil sa tambucho na yan. Anyway, baka may karagdagan ka po pong mensahe, Chairman. Go ahead. Panawagan po. Panawagan po. Ay, sa atin po, mas maganda rin po meron mga gantong diskurso. Alam niyo po, regardless ng mga paniniwala natin, minsan po nakabase po kasi ang ating judgment sa personalidad. Pero sana po maunawaan natin, the rule of law provides kung ano yung batas, the law may be harsh
Sabi nga, but that is the law. So, kung kami maaaring hindi tayo naniniwala sa batas o maaaring iba ang ating paniniwala sa batas, kung kaya nga lamang sa bandang huli, kung ano yung batas, yan po ang rule of law at yan ang magpiprevail sa isang demokrasyang katulad natin. Alright. Chairman Garcia, pero kami pangungunahan ka na namin, ha? From time to time, aabalahin namin ang inyong umaga para sa mga ganitong klase ng usapin. Salamat po, Chairman. Good morning. Salamat po, ingat po. Salamat po, Sir Drew at Sir John. God bless. Magandang umaga. Maraming Good salamat. morning. Good morning. Ayan ha, si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Malinaw na po ba sa inyo, mga kabalitaan, kabalitaktakan, ang sablay, batas. Ang Kongreso. At kung titingnan Mismo. po ninyo, mukhang yung gumawa ng repeal, talagang mautak. Oo. Diba? Talagang papabor sa mga kandidato. Nasa Congress talaga. Ito naman ang ano ko sa mga donor. Sana naintindihan nyo. Bandang huli pala, malalaglag kayo. Diba? So isip-isip din ha kung sino yung bibigyan nyo ng kontribusyon niya. Dahil 2028, malapit na. Diba? Kung sino po yung bibigyan nyo ng kontribusyon, ingat po kayo. Kung Baka sino bandang yung huli, lalaglag kayo niyan. Tutulungan nyo. Diba? Importante yun. Diba? May ganun pala, no? Oo. Ngayon ko lang din alaman yun. Ang problema lang kasi talaga, pagka tungkol na sa batas at pinagtagni-tagni mo na, hindi na kayang unawain ng ordinaryo yan. Ako nga nag-aral, nahirapan ako eh. Lalo pa ikaw na nagloka, di ba? Ha? Nagloka? Nagloko sa pag-aaral. Anyway, pinapagaan lang namin pero talagang ganun eh. 1985 pa. 40 anong petsa na? anyos Di na ba? yan. Ano ba yan? 2026 na. Dapat nga lang talaga. Di ba? Anyway, ito ang taong kahit anong taon hindi magbabago. Ay, oo naman. Immortal Walang yan. kakupas-kupas. Oo naman. Ha? Si Thanos to eh, no? Ha? Filipino version ni Thanos. hindi stem cell gamit Ano? yan. Steam cell. Ay, grabe. Sinisinghot? Grabe. Nagaano siya parang sauna. Steam cell. Pagkakata ito, tayo po muna ay sumubo ng altanghap, almusal, tanghalian, hapunan. Alamin natin mula po sa ating pong ina. Ang ina ninyong lahat sa palengke, walang ibang may bitbit po ng bayong, may wagang bayong. Ang inaantabayanan, inaabangan Aling Beth Samson. Aling Beth, Good morning, Aling Beth. happy holiday. Good morning, John. Good morning, Drew. Friday, walang pasok ang bagets ko. Gastos. Mas magastos talaga. Correct ka dyan. Mas magastos pag nasa bahay ang mga bata. Gastos. Correct. Don't panic. It's Sabi. organic. Ayan. Hindi naman namin pwedeng kainin yung don't panic, kaya gagastos pa rin kami. Tama. So, ang almusal namin pandikeso. Maaga nagising ang mga bagets. Sanay kasi madilim pa lang gising na. Pero nagbalik higaan pagkatapos magsipag-almusal. 30 pesos ang pandikeso at yung dalawang hot choco ko 28, kaya 58 pesos. Ngayon, sa amin naman tanghalian, yan, bigas na dating 38 na binibili ko hanggang nag-40 na Magkano? 66 ngayon. 60 pesos ang bigas namin 1 kilo. Okay, Grabe. No? parehas tayo. Aling Beth, eto tatanungin kita. Don't panic. Apo, Aling Beth, Butil yan. real talk tayo. Sa mga nasa Department of Agriculture na nakikinig, Aling Beth, magkano pinakamurang bigas dyan sa inyo? Wala na nga 40. Nasa 50, 56, See? 57. Yung, Oh. Kasi may pinangangalanda ka ng Department of Agriculture magkano na yan? Meron pa ba? 40 something meron eh. bang 45 pa daw? Meron pa? Wala na nga eh. 50 pinakamura sa Saan inyo, na- Aling Beth? Ang sinasabi ng DA, meron Yeah, pa daw. 50, 51, 53. Saan kaya sila nag-monitor? Makapunta at Yun nga makabili ang ng tinatanong marami. ko eh. Kasi yung binabanggit dito, para lang sa kabatiran nyo, baka may nakikinig sa yung mga taga-area ninyo, sabi, ang tamang presyo, 45 to 50 pesos. At pag lumagpas pa rito ang presyo, profiteering na, sabi ng Department of Agriculture. So, Yun nga ang problema, Sir John, Sir Drew eh. Talaga naman kahit ano gawin mo, talaga nagtaasan ng bigas. Saan kaya sila nakapag-monitor ng ganung presyo Ng na planeta sinasabi kaya yun. nila, mismong ako, bibili ako ng marami, mangungutang ako para sabi mo, isang truck ang bibiling ko eh, pagka ganun ang Correct. presyo nila eh. Mm-mm. Parang wala namang ganun. Kasi yung 40 na nire-report ko the past weeks, na meron pang 40, kaninang madaling araw, wala na akong nakita. Yun lang. 50, 56, 53, meron. Tuloy mo Tapos na, hindi Aling pa siya Beth, at ganun baka kataas. tumaas ang high blood nating lahat. Sige na. Tanghalian Sabi na. doon, panic eh. Nagpapanik na ako. Right. Anyway, ang ulam namin ngayong tanghali, syempre kailangan may sabaw. Magsisigang ako ng bangus na isang pirasong malaki.
hahatiin sa lima kami, ako kahit sabaw lang 220 pesos yan. Syempre pag may sinigang sa bayabas, bibili ka ng bunga ng bayabas na halagang 35. Ang sahog niya, pag nakapagpakulo ka na ng tubig na may asin, lalagyan mo ng sibuyas, kamatis at siling berde, halagang 15. Tsaka yung kangkong na 15. Tsaka mo lang ilalagay yung bayabas mo at yung huling-huli ilalagay mo ay yung bangus mo at asin para meron ka ng sinigang na bayabas sa bangus. Maraming O, galit sinigang dyan na sa bangus. mga nagluluto ng sinigang sa bayabas, Aling Bet. Po. Maraming galit na kapitbahay pag may nagluluto ng sinigang sa bayabas. Kasi amoy kilikili. Hindi ko na nga binanggit eh. Did I get it right? Amoy tokpo. Oh, amoy putok. Talaga naman. May Talaga, tall pero box. sarap kainin Pero mo, no? napakasarap naman, lalo na pag mainit na Yes, mainit lalo kung may siling bagong berde, luto. John, Yeah. Drew, Opo. di ba? May Mangangasim-ngasim patis. yun. Mainit yung kanin na nakataas ang paa mo habang madami. pinapawisan ka pag kumakain. Tulo lahat ng tutulo sa'yo dyan. Tutulo lahat talaga naman. Ayan, yan ang aming tanghalian. Aha. So, ang Tuloy aming siya ng namang bangus. hapunan, sarap, labing Tsaka bandang yung mata, ulo. ulo. Yung ulo, mataba, ano? May Dalag, dalag. mataba pa yung mata, nagkikisap-kisap pa yung mata, kakainin mo Correct. pati mata, ano? Kinukuha ko dyan, pati yung abdo, pati yung ano eh. Alam mo, Lahat. mas masarap Kinukuha yan. ko yan. Tuloy mo na, Kinukuha Aling ko Bet. yan. Mas masarap yan Ayan. kung libre yan. At kung Ako matitikman namin. Ayan. Kesa manahimik kayo dahil nagugutom na. Ito naman ang hapunan. Balita ko, ito yung paborito ni Boss Demis eh. Tortang talong sa gabi. Ah. Biyernes siyempre walang karne, walang manok, walang baboy. Yung talong na yan, nakabili ako ng 5 pirasong, maliliit lang siya. Kasya na sa isang tao, dahil 5 kami. So, 4 na itlog lang ilalaho ko dyan. 8 isang itlog, 32 yung 4. So, ang mantika ko, 30 pesos. So, bumili na rin ako ng ketchup na halaga 19 pesos. Pero, syempre, andyan ang mga bagets. Nakabili ako ng isang piling na saging na sabay. Maliliit lang siya. Ilalaga ko yan or pwedeng imatamis ko para pagdating ng hapon at after taking a nap, na nakapagpahinga yung mga bagets ko at naghanap ng merienda, may ibibigay akong nilagang saging na saba. Healthy pa. Palabas na walang pasok, inabot ako ng 574. Boom! Almost 600? Grabe naman. Kasi pag pumasok ang mga bata, masigit pa dyan ang gagastusin ko. Sige nga, Aling Bet, So- paalam ka na. Ayan, gutom. Oy, happy weekend ah. Happy weekend. Para sa Altanghap, Pasada Balita, Metro Patrol Palengke Queen ng DWIC, Mama Beth Samson, nagbabalita ng tama. Kahit anong panahon, magbabudget tayo ng tama. Happy weekend. Ingat! Good morning, Aling Beth! Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong Friday, March 20, 2026. Pasada Balita. Halaga ng piso tuluyan ang bumulusok sa 60 pesos kontra dolyar. Pasada Balita. Presyo ng bigas sa merkado tumaas pa ng 3 pesos. Pasada Balita. Pamahalaan magre-release na ng 21 billion pesos sa gitna ng nagbabadyang krisis sa ekonomiya. Pasada Balita. Amara kumpiyansang abot kamay na ang boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pasada Sa Balita. balitang pangkalakalan, creative economy ng bansa lumago sa mahigit 2 trilyong piso noong nakaraang taon. Pasada Balita. Kita mula sa ibaing dagat, isa sa pinakamalaking gas field sa Iran, pinasabog ng Israel. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Pilipinas muling sisipa sa FIFA Women's World Cup 2027. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, hindi pagkurap, maaari nga bang umantong sa dystonia? Mamaya po ating alamin. Pasada Balita. At sa ating balitang showbiz, Drew Nasino look-alike Sam Versosa. Nagsalita na matapos ang hiwalay nila ng aktres na ka-look-alike ko, si Rian Ramos. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pilipinas, posibleng mag-angkat ng coal upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga power plant ayon mismo kay Pangulong Marcos.
Samantala nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Posibleng magangkat ng panggatong o coal ang Pilipinas upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga power plants. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bagamat layunin ng pamahalaan na babawasan ang paggamit ng coal, napipilitan itong maging bukas sa importasyon dahil sa umiiral na krisis sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Paliwanag ng Pangulo, mahalagang hakbang na ito upang matiyak na hindi magkukulang sa kinakailangang raw material ang mga planta ng kuryente at mapapanatili ang sapat na power supply sa buong bansa. Sa kasalukuyan, patuloy daw na nakipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga kaibigang bansa na maaaring mapagkukunan ng panggatong. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, umaasa siyang matatapos na ang umiiral na sigalot sa mundo. Ngunit tiniyak niyang gagawin ng gobyerno ang lahat upang manatiling normal ang pamumuhay ng mga Pilipino sa kabila ng mga hamon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pinaigting na police visibility kontra street crimes, tiniyak ng PNP. Pagulat naman buhat kay Patrol 17, Jopel Peleño. Paiigtingin ng PNP ang kanilang presensya sa mga urban center, transport hub at commercial area upang maiwasan ang street crimes at mapanatag ang publiko sa kanilang kaligtasan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang inatasan ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa na palakasin ang police visibility sa mga komunidad kasunod ng umano'y insidente ng kidnapping sa Tagbilaran, Bohol na nag-viral sa social media. Pinakilos na rin ani General Nartates ang Police Regional Office sa Central Visayas o PRO7 at ang Bohol Police Provincial Office matapos kumalat ang video ng insidente na sinasabing nagdulot ng pangamba sa mga taga-Bohol. Iniimbestiga na ng pulisya ang insidente na naganap daw noong Marso 11 sa labas ng isang pampublikong pamilyan sa Barangay Dao, Tagbilaran. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, kahit holiday, Pangulong Marcos tuloy ang trabaho, isang pasilidad sa Laguna i-inspeksyonin. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw kahit na deklaradong holiday, kaugnay pa rin ng Feast of Ramadan. Bandang alas 10 ng umaga, magtutungo ang Pangulo sa isang distribution center sa Laguna na pag-aari ng isang kilalang kumpanyang gumagawa ng canned tuna. Ang pagbisita sa Century Pacific House ay magiging bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng pagkain sa bansa. Pinapakita rin ito ang magiging prioridad ng administrasyon sa food security, kabilang na ang pagpapanatili ng tuloy-tuloy na supply ng mga produkto sa mga pamilihan at retail outlets. Makasama ng Pangulo ang iba pang mga opisyal ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, nagsampa ng kasong cyber libel si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. laban kina Attorney Levito Baligod at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Makati City Prosecutor's Office. Ito ayon kay Secretary Laurel ay kaugnay ng maling pag-uugnay sa kanya sa issue ng mali-maletang pera na sinasabing ibinigay sa ilang opisyal ng pamahalaan. Matatandang isiniwalat din ni dating Congressman Ko noong nakarang taon ang mga alegasyon ng anomalya sa importasyon ng bigas, sibuyas, asukal at isda ng DA na mariin namang itinanggi ng kalihim at iginiit na walang basehan ng mga alegasyon. Binigyang diin ni Secretary Laurel na ang pagsasampa niya ng kaso ay bahagi ng kanyang pagtatanggol sa kanyang reputasyon upang matiyak na ang publiko ay hindi maliligaw ng maling impormasyon hinggil sa sektor ng agrikultura. Pasada Balita. Tinanggal bilang mga respondent sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at kontratistang si Sally Santos sa mga kasong may kaugnayan sa sinasabing
manumalyang flood control project sa Bulacan. Ito'y dahil sa kanilang katayuan bilang mga state witness. Ayon kay Justice Spokesman Polo Martinez, tinanggal ang dalawa bilang mga respondent sa 3 kasong malversation at graft na isinampa ng Korte ng Bulacan tungkol sa mga flood control project na kinasasangkutan ng SYMS Construction. Matatandaang itinuring bilang state witness sina Alcantara at Santos kabilang sina dating DPWH Yusek Roberto Bernardo at Regional Director Gerald Opulencia. Ano nang ipiniliwanag ni Justice Secretary Frederick Vida, para matanggap bilang state witness, kinakailangang ma-discharge sila sa tinatawag na criminal liability. Pasada Balita. Samantala, dismayado si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co sa pagtabla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rekomendasyon ng Department of Transportation na pisong dagdag pasahe sa PUV. Para kay Congresswoman Ko, galawan ng classic trapo ang pasya ng Pangulo kung saan tatanggalan ng kita ang mga ordinaryong Pilipino at aambunan ng ayuda para magkautang na loob sila sa susunod na eleksyon. Iginit din ng mambabatas na ang ginawang hakbang ay isang malaking insulto sa mga tsuper na tinitiis ang gutom para lamang may maiuwing kita sa kanilang pamilya. Hindi anya palimos bagkus ay kabuhayan ang kailangan ng mga tsuper. Kahit ang hindi pagpapatupad ng fare hike ay dapat tapatan ng pagtanggal sa value-added tax o VAT at iba pang fuel taxes, lalo na ang pagkontrol sa mataas na presyo ng langis at pangunahing bilihin. Pasada Balita. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang tulong para sa mga transport workers sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Pangulo, pansamantalang ipinagpaliban ang pagpapatupad ng fare hike upang hindi mabigatan ng mga pasahero. Sa halip, ayon kay Pangulong Marcos, maglalaan ang pamahalaan ng subsidiya upang matulungan ng mga driver na hindi malugi sa kanilang hanap buhay. Mahalagaan niya ito lalo na sa nalalapit na Holy Week kung saan inaasahang darami ang mga babiyahe sa iba't ibang bahagi ng buong bansa. Pasada Balita. Naniniwala naman si Lawyers for Commuter Safety and Protection founder at President Ariel Inton na inaantala lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakikita nitong inevitable na dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Atty. Inton, nauunawaan niya kung bakit nagpoprotesta ang mga transport groups sa gitna ng lumalalang pagtaas ang presyo ng krudo dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Marangalaan niya at may dignidad na kita ang pangunahing hanap ng mga transport group at hindi ang mga ayudang tulad ng fuel subsidy. Yung ayuda, ano na lang yan, plus factor na lang yan. Kung sakaling meron. At hindi naman sasapat talaga yan. Kahit na anong sabihin nila, dagdagan, parang we are promoting a culture of mendicancy. Kung ang ating laging ipagmamalaki, ayun, ayuda. Kaya, bagamat kahit papano makakatulong, pero hindi yan ang inaasahan ng transport group. Samantala, nababahala rin si Inton sa tila pag-urong-sulong ni Pangulong Marcos sa issue ng dagdag pasahe ng public transport dahil binaligtad umano nito ang anunsyo ng Department of Transportation. Ano nagpabago sa isip niya kung meron man o sino man? Yun ang guys namin malaman. Bakit? Kasi, with all due respect, ilagay mo sa alanganin yung alter ego mo eh. Yung DOTR secretary, ilagay mo siya sa alanganin. Bakit? In-announce niya eh. At least sana siya na lang din ang pinag-announce na binabawi ni Presidente o suspend daw muna. Pagdinig ni Atty. Ariel Inton ang Pangulo ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Good news. Naway ma-appreciate nyo mga kababayan. Sisimulan na ng DOTR ang pagbibigay ng 50% diskwento o discount sa lahat ng pasahero ng MRT3 at LRT2 simula Lunes, Marso 23. Alinsunod dito sa mismong kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanginin ang araw-araw na biyahe ng mga pasahero sa pamamagitan ng fare discount sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, malaki may tutulong ng diskwento sa pamasahe sa tren para makatipid ang mga commuter. Malaki anyang matitipid ng mga bumabiyahe kung sasakay ng tren na may fare discount sa halip magdala ng sasakyan at kumonsumo ng napakamahal na gasolina o diesel. Inaw din ng DOTR na epektibo pa rin naman ang 50% discount para sa mga white beep cards ng mga senior citizen, persons with disabilities at mga estudyante. Pasada Balita. Tasa naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lahat ng kanilang regional directors na pabilisin ang pag-update at pagsusumite ng datos kaugnay ng pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga driver at operator sa kanilang lugar. Ayon sa LTFRB, kasalukuyan ng pinaghahandaan ang implementasyon ng programa na maglalaan ng pinansyal na tulong sa mga kwalipikadong public transport driver at operator sa buong bansa sa gitna na rin ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Una nang inihayag ng Department of Transportation na target simulan ang pamamahagi ng tig 5,000 subsidy sa huling bahagi ng Marso. Inikayat naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga driver at operator na magbukas ng e-wallet account upang mas mapabilis ang pagtanggap ng ayuda. Inatasan na rin ang mga regional directors ng LTFRB na paigtingin na niya ang koordinasyon sa mga LGU upang masiguro ang maayos na pamamahagi ng subsidy para naman sa mga hindi gagamit ng e-wallets. Pasada Balita. Maghahain ng reklamo ang DILG sa Office of the Ombudsman laban sa 45 kasalukuyan at dating opisyal ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng sinasabing maanumalyang pagbili ng mga fire truck mula 2018 hanggang 2024. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, alinsunod ang hakbang sa mismong kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at layong panagutin ang mga sangkot sa nasabing transaksyon. Iyan din nakalihim na hindi dapat pagkakitaan ang serbisyong pangkaligtasan ng publiko. Kailangang itigil ang anyay malawakang irregularidad sa loob mismo ng BFP. Ilang sa mga haharap sa reklamo ang mga dating BFP Director na sina Leonardo Banyago at Louie Puracan, pati na ang nasuspending kasalukuyang direktor na si Jesus Fernandez. Isasama rin sa reklamo ang ilang miyembro ng Bids and Awards Committee at ang supplier na sangkot sa procurement. Nakatakdang sampahan ng kaso ang mga nasasangkot ng grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na pinatutupad dito sa bansa. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP na posibleng makiisa na rin sila sa mga iba pang transport group na nagsasagawa ng malawakang tigil pasada sa iba't ibang lugar. Tuy kung hindi pa matutugunan ng pamahalaan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kasunod na rin ang pagbawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dagdag pasahe sa mga PUV. Ayon kay LTAP National President Orlando Calando Marquez, nagpulong sila kasama hindi lamang ang grupo ng mga jeepney drivers at operators, kundi maging ng mga motorcycle taxi, TNVS at iba pa upang pag-usapan ang paglulunsad ng mas malawak na transport strike. So nakakalungkot man sabihin dahil nga nag-usap-usap na po kami, magkikita-kita kami ngayong tanghali after lunch dahil nga talagang ang direksyon na namin, kasama namin ang buses, mga truckers, TNBS, lahat na ng uri ng ating public transport ay magkita-kita kami mamaya. At yung nakakalungkot man sabihin po, ako po ay humihingi na po kaagad ng paumanhin at sana ang ating mga siniservyong at nerbisyuhan na pasahero kasama namin po kayo na naghihirap. Kaya ito man po kung hahantong kami doon sa hindi maganda dahil halos lahat na po ng region namin sa buong Pilipinas, wala na pong nagsasabi na papasada kami.
Sabay nito, patuloy ang pangangalampag ng LTOP kay Pangulong Marcos upang matugunan ang krisis sa langis sa bansa na bunsod nga na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ang aming pakiusap sa ating Pangulo, sana po, siya naman po ang nagbigkas ng pagbawi dahil bibigay nilang benepisyo sa amin. Siya rin po ang makakagamot po nito. Wala na pong iba. Ang po ang tinig ni LTOP National President Orlando Calando Marquez sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Nagtaas ng fuel subsidy ang sugar miller sa Bukidnon at ibinigay sa mga planter para suportahan ang paghatid ng bagong ani na tubo sa mga planta ng paggiling. Ayon kay sugar planter Jude Palmada ng Southern Bukidnon, itinaas ang tracking allowance mula 170 piso hanggang 2 piso o 200 piso kada tonelada. It niya, bagamat may dagdag na tulong, di pa rin ito sapat para matugunan ang kabuoang gastos dahil anya nasa 350 hanggang 400 pesos kada tonelada na ang aktual na bayad sa tracking. Kung saan hangad ng mga magsasaka na itaas pa ito sa 250 kada tonelada dahil anya umaabot na sa 30 liters ng diesel ang konsumo sa bawat biyahe na lalo pang nagpapabigat sa gastusin ng mga planter. Samantala, sinabi naman ng pamunuan ng Crystal Sugar Company at Busco Sugar Milling Company na layo ng dagdag na subsidy na maiwasan ang pagkaantala ng pagbiyahe ng tubo na maaaring magdulot ng pagkasira nito. Pasada Balita. Samantala, sinelyohan na ng Pilipinas at China ang isang landmark cooperation pact ng Coast Guard kaugnay ng West Philippine Sea na pinag-aagawan. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Xing Chuan, ang konteksto ng kasunduan ay nasa 75% na. Nagpapayo indikasyon ng posibleng pag-iwas sa tensyon sa karagatan. Marian niyang tapusin ang Memorandum of Understanding matapos ang susunod na sigwada ng political dialogues. Binigyang diin naman ang embahador na sa halip na komprontasyon, dapat magtulungan ang dalawang Coast Guard o ang Philippine at China Coast Guard sa mga positibong hakbang gaya ng environmental protection, pangongolekta ng basura at search and rescue operations. Aminado naman si Ambassador Chuan na masyadong mahaba ang 13 taong negosasyon pero kanyang tiniyak na handa ang China na tapusin ang nasabing kasunduan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tayo po ipinalan na makakausap ang mismong Executive Director ng Ibon Foundation na si Ginoong Sunny Africa. Ginoong Africa, good morning po. Johnny Ibanez, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, sir. Good morning po, Sir Sunny. Magandang umaga sa inyo, umaga sa lahat. Good pa Sana ba? magandang araw natin. Good pa ba o morning na lang? Ang bitin pakinggan, morning. Parang walang dating. O nga, nagagang lang natin Ginoong Africa dahil alam naman natin napakabigat ng mga balita ngayon, lalo na itong 60 level ng halaga ng piso kontra dolyar. Kaya pa ba? Sir Sunny? Yun nga yung nakakalungkot. Parang ang tansya ng gobyerno, kaya kaya naman ng Pilipino, kaya hindi siya masyadong gumagalaw eh. Malaki talaga yung problema. I think naman yung pagtama ng 60, medyo psychological barrier na naman yung 60 eh. May matagal na naman bumabagsak ang piso, matagal na naman na bumibigat yung import expenses natin. Ang problema lang actually ngayon, dagdag siya dun sa pagtaas ng presyo ng krudo. So parang na-double whammy tayo. Malaking problema na yung tulak sa inflation, taas ng presyo ng bilihin yung pagtaas ng krudo. Pero kung dagdag doon, yung peso depreciation, parang na-double whammy tayo. So para sa amin, sana yung alert lang dyan. Bagamat psychological lang yung 60, wala naman special kung 60 siya or 59. Ang point lang ay record low na siya, patong siya dun sa problema sa langis. So all the more dapat may agarang aksyon yung pamahalaan sana. Right.
Sir Sunny, ganito lang naman ang binibigay ng halos karamihan sa mga nasa gobyerno. 2 kataga. Don't panic. Ano reaction mo? Siguro madali magsabi kung malalim-lalim ang bulsa mo, medyo may naipon ka naman sa bahay or sa bangko. Pero ang problema kasi, sa amin yung starting point namin, yung SWS, nung tapos yung 2025, naulat niya na 17.7 million, halos 18 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing mahirap sila o kaya borderline. So para sa amin, yung mahirap na at borderline, kung ang hinaharap nila ngayon ay pagtaas ng presyo ng bilihin, na mag-iisip ka, hindi naman siguro sasabayan niya ng pagtaas ng kita o sahod, problema talaga. So para sa amin yung pagsasabi kahapon ni Pangulo sa araw ni Pangulo Marcos na everything's normal, huwag kayong mag-alala, medyo parang gina-justify lang nila yung kaunting galaw nila. So medyo nag-work backwards sila na imbis na tanggapin yung problema na malaki para malaki yung mga solusyon nila. Kasi sabi nila wala masyadong problema para justify yung malilit na mga solusyon nila. Siyempre, medyo unfair yun kasi hindi gano'n ang kalagayan ngayon. Maraming talaga ay matutulak sa kahirapan. At yung benchmark namin dyan, minimum 2 to 3 million ang madadagdag sa mahirap kung hindi ka wala yung pamahalaan. Kasi yun ang naidagdag noong tumaas yung presyo ng crudo nung 2022. Nung sinugod ng Russia and Ukraine, nung time nga $115 per barrel yata yung peak. Ngayon, nag-120, 130 na. So, mas malala ang sitwasyon ngayon. Mas malaki dapat yung hakbangan nila. Sir Sunny, short of saying na hindi ka natutuwa o hindi ka na kokontento sa galaw kung meron mang galaw ang ating pamahalaan? Well, I think hindi lang para sa akin na maghusga ng ganon, pero ang daming Pilipino talaga ay pumapasok sa siguradong kahirapan. Walang duda. Minimum dodobleng inflation sa mga darating na buwan. Yun ang nangyari noong 2022. February din actually, yung paglusob ng Russia sa Ukraine. By June, dumoble inflation from 3% to 6%. Ngayon, nasa 2.4%, maaaring minimum 5% or more ng inflation. So para sa amin, hindi tulad sa limbawa ng mga kalamidad na medyo kung may bagyong darating, hindi ka sigurado kung liliko ba yan o tatama ng buong buo. Ito, siguradong tatama yung pagtaas ng presyo ng crudo na nararamdaman na ngayon. Kung papatungan pa ng pag-depreciate ng peso at wala tayong maisip ng dahilan na lalakas yung piso, nag-accumulate siya. So, medyo lalong tumitindi yung dapat lalong dapat tumataas ang priority ng gobyerno na may agarang aksyon. Pero, nagtataka yung sinasabi niyang oil excise tax, sabi niya, it depends pa, di ba? Parang, I'll suspend if it depends. Parang, nagtataka kami, ano pa ba kailangan yung pruweba na lalala ang problema para gumalaw? So, medyo, nakakalungkot kasi marami naman pwede gawin ng gobyerno kung gugustuhin niya. Kasi yung pagpapasya niya ay hayaan mag-adjust yung mahirap na Pilipino. Parang dumiskarte lang kayo. Resilient naman kayo di ba? So everything's normal. Huwag kayong mabahala. Huwag yung tatakutin ng mga sarili nyo. Medyo unfair yon. Opo. How about naman po yung sa iba pong panukala, like binabanggit ng ekonomistang si Professor Winnie Munsod na sa halip na suspensyon o tapyasan ng excise tax sa langis ay magpataw ng wealth tax sa mga pinakamayayaman. May mga apelyidong Africa pataas. Natsapi ng konti doon. Anong tindig mo rito, Sir Sunny? Suportado namin yan kasi actually iba na una nag-propose yan. Noong 2020, nung tumama yung COVID at ganito din ang attitude ng gobyerno, parang hinay-hinay, konti ng rekurso natin, mag-target tayo. 2020, sabi namin, mag-propose ng wealth tax. Actually, may nakasala ng batas na. 3 congresses in a row na yung makabayan na nag-file ng panukalang batas para doon sa pagbubuwis sa mga bilyonaryo. At coincidental lang siguro to. Yung huling pag-file nila kasi sa Congress na ito, February 26 na final. So,
So hindi naman siguro kung may bolang crystal sila, pero noong February 26, nag-file ng Billionaire Wealth Tax ang makabayan. Estimate namin dyan 500 to 600 billion pesos ang pwede kitain sa isang taon. Pero isa pa, sa parehong araw na yon, nag-file ang makabayan ng batas para i-regulate ng oil industry. Nag-file lang makabayan ng batas para magkaroon ng centralized procurement. May unbundling ng prices para hindi tinatago sa atin ng mga oil company kung bakit ang taas-taas ang singil sa atin. At meron din batas, may final para i-renationalize ang Petron. So para sa amin, so totoo lang, halos every Congress pina-file yung mga yan. Pero nandiyan na yung mga yan. Pero hindi ba nakakapagtaka? Nandiyan yung mga proposal na yan. Pero yung galaw ng pamalaan, parang pepetics pa sila. So sa amin, ang malino na nangyari talaga dito, nasa pagpapasya ng pamalaan ang gagawin niya. Pero sa ngayon, ang pagpapasya niya, hayaan mag-adjust yung mahirap na pamilyang Pilipino, magbibigay siya ng konting 5,000 dito. Talaga yung ayuda binibigay niya, napakaliit para sa pangailangan, napakakonting maaabot at panandilian lamang. So pagpapasya niya yan kung anong bibigay niya, ang pagpapasya niya ngayon, resilient naman kayo. May diskarte naman kayo. Yun ang sasabihin ko hanap kayo na paraan. resilient ang mga Pilipino. Resilient eh. Sunod-sunod Diba? Panindigan bagyo yun at saka lindol nakakayanan. Diba? Eto pa kaya? Yun ba? Talaga, ginoong Africa, masyado kayong demanding eh. Baka naman na... Promise kung bilyonaryo ako, babayaran ko yung buwis na yan. Ang litang proposal 1% sa yaman over 1 billion, 2% over 2 billion, 3% over 3 billion. Hindi pa abot ng 6% ng yaman ang ibabayad. Yung palo lang ng stock market, sa isang araw, baka 5-10% ang mawawala eh. At in-estimate namin para mas konkreto. Noong nakaraang linggo, inanunsyo yung 15 pinakamayamang Pilipino. Meron silang 2.6 trillion pesos na yaman. 15 Pilipino lang yan Kung patawon sila ng buwis na bilyonaryo, makakalikom sa 15 tao, 155 billion pesos. Yung matitira pa sa kanila, pagkatapos sila bayaran niyang napakalit na buwis na yan, may 2.4 trillion pa sila. Alam niyo ba yung 2.4 trillion, para may konteksto, ipagsama yung yaman ng pinakamahirap na 15 milyong pamilyang Pilipino, hindi pa aabot ng 2.4 trillion ng yaman nila. So, para sa amin, hindi ba wala nang dahilan na sabihin walang pondo ng gobyerno kung may nakalagak dyan na ganun kalaking yaman sa kami ng iilan. Anyway, mahabang usapan pero tinatalian ang aming kamay ng oras, Ginoong Africa. So, Ay, sorry po. Hindi, it's okay. Ang inaano lang namin kasi, 15 lang yung dineklara. Yung pang 16, yun yung kausap namin ngayon eh. Paano naman yung mga nagtatagong mayaman? Yung mga may tagong yaman pa, di ba? yaman, di ba? Paano mo sila bubuwisan? Ibang usapin yan. Tama. Anyway, Sir Sunny, maraming salamat sa pagkakataon. From time to time, aabalahin ka namin. Wala naman po. Magandang umaga. Ingat po. Thank you so much. Ingat Good morning. Po. Salamat. Yan po mga kabalitan, kawalitaktakan, si Ibon Foundation Executive Director at pang-16 Siya. na Pilipino lang. Huwag niyo ilagay pinakamayam, magagalit sa atin yan. Sige noong Sunny Africa po ang inyong napakinggan. Pasada Balita. At ang pang-17. Ang 17 yan. Ano? Sextrillionaryo ang tawag? Hindi, iba yan. Ano? Quintillion. Iba dating ng dining sinabi mo. Quintillion yun. Pag kay engineer ang ibang dating... May quadrillion pa nga Yung tsaka... baka ako mabanggit siya sa air. Engineer Recordino, oras na nga lang sa hudyat. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan, sa bawat taya, may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras po na 37 sandali makalipas ang ika-7 ng umaga, sa pagkakataong ito tanggap pa tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Investigasyon sa umanay irregularidad sa mga flood control projects magpapatuloy sa kabila ng nalalapit na pagtatapos ng mandato ng ICI. Detalye mula kay Patrol 13, nagbabalik si Gilbert Perdes. Binigyan diin ng Malacanang na magpapatuloy ang investigasyon sa umunoy irregularidad sa mga flood control projects sa bansa. Ito sa kabila ng nalalapit na pagtatapos ng mandato ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa katapusan ng buwan. Nilinaw ng palasyo na ang pagbuwag sa ICI ay hindi nangangahulugan ng paghinto ng investigasyon kaugnay ng nabanggit na anomalya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakahanda ang DOJ, Department of Justice at Office of the Ombudsman na ipagpatuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot dito. Dagdag pa ni Castro, kabilang sa rerepasuhin ng dalawang ahensya ang mga kasong hindi na isama o hindi pa nasiyasat ng ICI. Paalala pa ni Castro, sa klaw ng investigasyon ang 10 taon o yung mula 2015 hanggang 2025 alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, naghahanda na ang DNR para sa nalalapit na tag-init at posibleng epekto ng El Nino, kabilang ang mahakbang upang maiwasan ang kakulangan sa supply ng tubig. Ayon kay DNR Undersecretary Carlos Primo David, mas naging maayos ang koordinasyon ng water sector matapos ang El Nino noong 2023, nakatulong upang maiwasan ang malawakang water interruption sa Metro Manila. Handa na rin anya ang contingency plan sakaling bumaba ang level ng Angat Dam, habang inaasahan ng mga weather forecaster ang pagsisimula ng dry season sa susunod na linggo. Binigyan din pa ng DNR na patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na walang magiging malaking problema sa supply ng tubig dito sa bansa. Pasada Balita. Pinapirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na 4 na Pilipino na ang naaresto sa Middle East. Bago nito matatanda ang napaulat ang pagkakaaresto sa 3 Pinoy matapos masangkot sa pagpapakalat ng mga video ng pag-atake at missile interceptions online. Ayon kay Secretary Kakdak, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa UAE upang mabatid ang kalagayan ng mga naaresto at iba pang OFW doon. Pinatitiyak na rin anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bantayan ang sitwasyon ng mga nasabing Pilipino at magbigay ng legal assistance. Samantala, hindi naman nagbigay ng anumang detalye ang kalihim hinggil sa posibleng paglaya ng 4 na OFW. Pasada Balita. Pinaghahandaan na ng DSWD ang pagpapalawak ng tulong sa iba pang mga PUV driver matapos ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mga tricycle driver. Kabilang dito ang mga pumapasada ng taxi o MC o motorcycle taxi, TNVS, gayon din ng mga jeepney driver at delivery service riders. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, uunahin muli ang mga benepisyaryo sa Metro Manila bago isunod ang mga driver sa labas ng NCR matapos ang Semana Santa. Ngayon, hintay na lamang anya ang kumpletong listahan ng mga driver sa pakipagtulungan sa LTFRB at mga lokal na pamahalaan. Bukod sa cash aid, nakikipag-ugnayan din ang DSWD sa iba pang tanggapan ng pamahalaan para sa mga karagdagang hakbang para makatulong sa sektor ng transportasyon. Pasada Balita. Naglabas na ng abiso ang Maritime Industry Authority o Marina kaugnay na epekto ng tumitinding kaguluhan sa Middle East sa crew change operations sa mga seafarer. Sa ilalim ng Marina Advisory No. 2026-13, pinalawig ng 3 buwan ang bisa ng Certificate of Competency at Proficiency ng mga marino na pasuna o mapapaso hanggang ika-3
30 ng Hunyo. Saklaw nito, ang mga seafarer na kasalukuyan nasa barko at hindi makababa dahil sa krisis sa gitnang silangan. Inatasan na rin ng Marina ang mga shipping company, ship owner at license manning agency na magsumite ng kaukulang dokumento upang patunayang hindi nakababa ang mga apektadong marino. Pasada Balita. Nakapagsampa na ang Land Transportation Office ng nasa 40 kasong administratibo sa unang quarter pa lamang ng kasalukuyang taon. Ayon kay LTO Chief at Transportation Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, pawang mga kaso ng paglabag sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013 ang mga naisampang kaso laban sa mga driver sa Metro Manila. 12 sa mga kaso ang may kinalaman, anya, pagmamaneho habang lasing o nakainom. 9 naman ang kinasuhan dahil sa pagtangging sumailalim sa mandatory test, habang 11 ang kinasuhan dahil sa nagpositibo ang mga ito sa paggamit ng ilegal na droga, partikular ang shabu, habang nagmamaneho. Dagdag pa ng LTO Chief, inisyuhan na ng show cause order ang mga kinasuhang individual at inimbitahan ang mga ito na humarap sa pagdinig mula Marso 16 hanggang Marso 31. Pasada Balita. Magpapakalat naman ng Philippine National Police ng mga tauhan sa mga distribution sites ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ito upang masiguro ang seguridad at maiwasan ang pananamantala sa mga benepisyaryo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa kaguluhan sa Middle East. Pinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng police commanders na palakasin ang presensya ng pulisya sa mga distribution area upang protektahan ang cash aid para sa mga maaaring maapektuhan tulad ng mga driver ng mga PUV, magsasaka at mangingisda. Pinayuhan din ni General Nartates ang publiko na mag-ingat sa mga posibleng panloloko kasabay ng pagtiyak ng PNP na may hakbang na ipatutupad upang masigurong mapupunta sa tamang benepisyaryo ang subsidiya. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Lumago ang creative economy ng Pilipinas sa 2.12 trillion pesos itong 2025 kahit bahagyang bumagal ang growth rate sa 6.9% mula sa 8.7% noong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang ikalimang sunod na taon ng paglago ng sektor mula nang bumagsak ito ng 9% noong 2020 dahil na rin sa pandemya. Umabot naman sa 7.6% ang ambag ng sektor sa gross domestic product na halos kapantay na ng pre-pandemic level na 7.5%. Saklaw ng creative economy ang iba't ibang industriya tulad ng audio at audiovisual media, digital interactive goods at services, advertising, research and development at iba pang tinatawag na artistic services. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tumirit ang presyo ng langis sa mahigit $113 kada bariles sa international market. Ito'y makaraang pasabugin ng Israel ang pinakamalaking energy facility sa Iran na lalong nagpalala sa pangamba sa supply habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa Middle East. Tinamaan ng missile, actually sila po ang dalawang area or tatlo palang area yung pinasabog. Update lamang natin to ha. Yung una po ay itong Las Rafan sa Qatar. Yan po ang pinakamalaki pong liquefied natural gas hub sa buong mundo. Pangalawa naman pong pinasabog, ito pong Aramco sa Saudi Arabia. Yan po ay pinasabog naman po ng Iran. Yan pong dalawa, yung Qatar at yung sa Saudi, pinasabog po ng Iran. At eto pa isa, yung South Pars gas field din sa Iran na pangunahing gas plant sa mundo, pinasabog naman ng Israel. Kaya't posible pa pong sumirit ang presyo ng kada bariles ng crudo sa international market sa mga susunod pang araw.
Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. May maninipa, may sisipain. Alamin natin ang sports update mula kay paring Jordan Gutierrez. Muling sisipa ang Philippine National Women's Football Team na Pilipinas sa FIFA Women's World Cup 2027. Ito'y matapos talunin ang koponan ng Uzbekistan sa skor na 2-0 sa play-in match ng AFC Women's Asian Cup kahapon. Pumunto si Angie Bird sa 47th minutes ng laro na sinunda ng pangalawang goal ni Jackie Sawiki sa 52nd minutes ng parehong na-assist ni Jael Marie Guy. Dahil sa pagkapanalo, magkakaroon ng ikalawang sunod na paglahok ang Pilipinas sa FIFA World Cup kasunod ng kanilang debut noong 2023. At yan ang sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Hindi pag-corrupt. Yun kasi ang Wala ko kung ano nangyari. hindi pag-corrupt, maaring ano yun? Dystonia ba yun? O dystonia ba yan? Gusto mo gawing distonyo. Ating pong alamin mula kay Diana Tolentino. Alam mo ba na may masamang epekto ang madalas na hindi pagkurap ng mata? Nagbabala ang mga eksperto kaugnay sa masamang epekto ng madalas na hindi pagkurap ng mata, lalo na sa mga taong matagal na nakatutok sa gadgets. Ayon sa pag-aaral ng Apollo Hospitals, ang hindi normal na galaw ng kalamnan kabilang na ang mata ay maaaring maugnay sa dasitonia, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng hindi kontroladong pag-urong o spasm ng mga kalamnan. Kabilang sa mga sintomas nito, ang madalas na pagkislot ng mata, paninigas ng kalamnan at hirap sa pagkontrol ng galaw ng ilang bahagi ng katawan. Maaari rin itong magdulot ng discomfort, pananakit na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Dagdag pa ng mga eksperto, hindi dapat baliwalain ang simpleng pagkurap dahil ito ay mahalagang pangangalaga ng ating mga mata. At yan ang aking balitang pangkalusugan. Ako si Diana Tolentino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz update mula sa walang kakurap-kurap pero mahilig sa kislot na si Bini Bigoting Antu. Para sa aking balitang showbiz, nagsalita na ang businessman na si Sam Versosa kaugnay ng hiwalayan nila ng aktres na si Rian Ramos matapos ang halos 4 na taong pagsasama. Sa panayam, inamin ng negosyante na totoo ang kanilang naging relasyon at pinili niya na panatilihin ang respeto sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Nilinaw rin ni Sam na wala siyang galit sa aktres sa gitna ng mga espekulasyon online kabilang ang mga alingaw-ngaw ng isang posibleng third party. Dagdag pa niya, marami siyang natutunan sa halos 4 na taon na kanilang pagsasama, kabilang ang respeto, tiwala at self-worth. Sa ngayon ay nakatuon ang negosyante sa kanyang personal goal at negosyo at aminadong hindi pa siya handang pumasok muli sa panibagong relasyon. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Bago lamang tayo tumungo sa iba pang mga importante, may good news ka, di ba? Habol natin to. Dahil may part 2. May part 2 yung ating Mr. Daw. May part 2? Oo, mabol pa. Dahil alam nyo ba, na bukod sa pag-iintriga sa ilang opisyal ng pamahalaan, ilang beses na ring nagtatag ng party list yung ibinulong nating ng ating bubuyog. Hilig pala niya mag-party? Oo, na si Mr. Lowly. Patay sa paniniktik ng ating bubuyog, gagamitin ni Mr. Daho ang party list upang makabalik sa pamahalaan para makakopo ng malalaking proyekto. Bulong-bulungan din na hanggang paglalaway na lamang si Mr. Daho sa sinasabing kontrobersyal na maleta ni dating Congressman Zaldico dahil olats ang kanyang party list noong nakalipas na midterm elections. Sinasabing target ngayon ni Mr. Daho ang 2028 elections para makabalik sa pwesto at makabingwit muli ng malalaking proyekto at kumita sa halip na magserbisyo publiko.
In fairness, minsan na rin namang naging congressman ang ating bida kung saan niya natikman ang perks and benefits ng pagiging mambabatas bukod pa syempre sa sinasabing komisyon sa malalaking proyekto. Sa kanyang paghahanda sa 2028 elections, banggit ng ating bubuyog na doble kahit si Mr. Dahu namang intriga ng mga totoong trabahong government official. At kapag napapatol na, dito na magsisimula ang sinasabing negosyasyon para mabigyan siya ng proyekto. Ang ating ex-cabinet man na dati ring tong congressman ay si... Kilala mo ba? Kilala mo? Oh, Kilala ba ni Wenner? kilala niya yan. Happy birthday muna sa pinakagwapo kong anak na si Alan John Ibanez. Happy birthday. Pinakagwapo dahil nag-iisang anak kong lalaki yan. Yan! At magandang umaga rin sa magigiting na magsasaka na minsan na rin sinasabing inuto ni Mr. L o Mr. Lonely. Kilala ko yan, ha? Kilala niyo yan. Kilala niyo yan. Soiti. Ito na nga, iabol lang natin ang good news. Muntik na tayo doon. Napagtapos sa pag-aaral ang isang tindera ng panali sa buhok ang kanyang 6 na anak. Nag-viral sa social media si Jeronimo Tolibas o Tatay Ronnie matapos kunan ng letrato at ipost ng isa sa kanyang mga customer ang kanyang diskarte at kwento sa pagtitinda ng mga scrunchie sa monumento. Sa kabila ng kakaibang paninda para sa isang lalaki, buong sipag na itinitinda ni Tatay Ronnie ang pangsuyod upang matustusan ang pamuyod pala, matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngayon, may kanya-kanya ng propesyon ang 6 niyang anak tulad ng guro at negosyante na siyang pangarap ni Tatay Ronnie, pero hindi sila mismo nakapagtapos ng pag-aaral. Payo ni Tatay Ronnie, huwag mahihiya sa marangal na trabaho, magsikap para sa pamilya at pahalagahan ang pagsisikap, pahalagahan po ng mga anak ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Pasada Balita. Meron pa palang isang nag-direo ng kanyang kaarawan. Oo nga pala. Ating kaibigan. Oo. At kaibigan ng lahat. Oo. Attorney Israelito Torion. Alay mo, birthday ni Attorney Torion. Birthday pala ni Attorney Happy birthday, Torion. Attorney. Happy birthday po. Habol, Ito, habol. Birthday din nga pala ni Ginoong Dennis Antenor Jr., ang ating pong DWIZ at Ali Vice President for Business Development. Yan. Alright, sumapit ang inyong Friday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kawalitaktakan, Johnny Banez. At Drew Nasino. Nagsasabing ano naman po ang mangyari. Mahal namin kayo. Isa? Oh yeah. Dalawa? Oh yeah. Tatlo!